Sa tuwing bumubisita kami sa bahay ng biyenan ko ay napapansin ko na nauuna silang kumain at palaging tuyo o sardinas na lang ang binigay nila sa amin. Kaya last time may ginawa ako. Hello Ate Ann, magandang araw po sa'yo at sa lahat ng mga sugid na taga-subaybay dito sa itong confession page. Pakitago ako sa pangalang Diana. Narito ako dahil gusto ko lang pong ibahagi ang naging karanasan ko at sana mabigyan ninyo ako ng payo. Ilang taon na kaming kasal ng asawa ko at simula pa lang ay napapansin ko na iba talaga ang trato sa amin ng pamilya niya. Sa tuwing iniimbitahan kami sa bahay ng biyenan ko, lagi nilang inuuna ang sarili nilang kumain. Kita naming masasarap ang ulam nila pero hindi nila kami niyayayang sumabay. Hihintayin pa nilang mabusog silang lahat bago kami tawagin. Pagdating namin sa hapag, halos wala nang natitira. Madalas tuyo o sardinas na lang ang inihahain sa amin. Minsan kanin na lang ang marami, pero wala nang maayos na ulam. Paulit-ulit itong nangyari kaya unti-unti akong nasaktan. Hindi naman kami humihingi ng espesyal na trato. Ang gusto lang namin ay pantay na pagtingin, dahil anak din naman nila ang asawa ko. Dumating ang huling pagkakataon na inimbita na naman nila kami. Ganito na naman ang ginawa nila kaya napuno na ako. Hindi na ako nagsalita. Kinuha ko ang cellphone ko at umorder ako ng paborito naming pagkain. Pagdating ng pagkain, doon lang sila napatingin. Kitang-kita ko sa mukha nila na natakam sila, pero sa pagkakataong iyon, hindi ko sila inalok. Tahimik lang kaming kumain ng asawa ko at ng anak namin. Hindi ako nagsalita, pero gusto ko lang maramdaman nila ang pakiramdam na palaging naiiwan at hindi nabibigyan ng halaga. Pagkatapos noon ay wala silang sinabi, pero ramdam kong nahiya sila. Ilang linggo ang lumipas ay nagkaroon ng birthday ang anak ko. Pinaghandaan ko yon ng mabuti. Maraming pagkain at masaya ang naging salusalo kasama ang mga kaibigan at kamag-anak na marunong makitungo. Sinadya kong tawagan ang biyenan ko pagkatapos na ng celebration. Pagdating nila, tira-tira na lang ang natitira sa mesa. Wala na ang mga paborito nilang pagkain. Tahimik silang kumain at wala ring nagsalita. Habang pinapanood ko sila, naalala ko ang lahat ng beses na ganoon ang ginawa nila sa amin. Doon ko naisip na kahit papaano ay naiparamdam ko rin sa kanila ang sakit na matagal naming tiniis. Pero pag uwi namin, hindi rin naging magaan ang pakiramdam ko. Alam kong mali ang gumante kahit ginawa ko lang iyon para maintindihan nila ang nararamdaman namin. Hanggang ngayon, iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko o lalo ko lang pinalala ang sitwasyon. Kayo po, Ate Ann, kung kayo ang nasa kalagayan ko, hahayaan na lang ba ninyo ang paulit-ulit na pagtrato nila sa inyo o tama lang na minsan ay ipatikim din sa kanila ang ginawa nila sa amin?